Oy, patay nito. Ang nangyari, kumita yung kabayo ng pinga. Ang kabayo na talaga, ito ganit yung posisyon nila. Paano talagang patay yung tingnan mo? It was taken out of context. Sana hindi tayo gano'n na ilang tinik. Nakita naman nilang kabayo. Wala naman talaga actually. And everything. May regular. Nooy boko! Pero kitang-kita ang ginawa niyo. Nooy boko! Nooy boko! Nooy boko! Nooy boko! Nooy boko! Naay good! Naay good! Naay good! Sino may mensahe naman sa mga nagpapakalat ng balita tungkol sa you have to be careful what you read and what you see. Fact-check lang talaga before kayo magwala. Pero ano, di ba? Kung may kinalaki ang tradisyon at kinalaki ang pamamahala, ay yung klarong pag-abusto sa mga kabayo, kahit na pinagbabawal na rin ito ng batas, nangyayari pa rin daw ito. Kuya Kim, ano na? Iisan na nabako. Ito ang forced time sa sabong ng mga kabayo. Ang naturang buwenong bahagi ng kultura ng ilang tribo. Nagtatamo sila ng matipid sala dahil sa palaro. Ang nakakalungkot lang, nangyayari pa rin ito, lalo na sa mga probinsya. Kung may mabalita kayong insidente ng horse fighting sa inyong lugar, pagbigay alam, agad ito sa kinauukulan. Samantala, para malaman ang trade sa ng bayan ng balita, i-post at comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang mayroon. Ako po si Kuya Kim, magsagot po kayo, 24. Ang major program deal sa entry ng Kapuso Stars na ano Miguel Tan Felix! Lahat sa akong pagtutok, dito lang, sa 24 oras. Miguel! Sa bawat proyekto ng pamahalaan, bawat pisong inilaan dapat lamang pantaya. Saan nagsisimula ang korupsyon? Sa mga flood control project. Mula sa flood control project hanggang sa mga pagdili ng ugulang GMA Integrated News. Masinsina ng pagsusuri, nagpapatay na hinihindigan. Check na ako eh! Araw-araw pa ha! Ito ang Pantay Kaban ng Bayan mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Naipapakita ng GMA Integrated News na may halaga ang mga balitang lokal. Ito'y isang pagpapakita ng pagiging tapat sa ating mga viewers. Hindi lang napapanood, kundi nakakausap nila, nalalapitan nila, nakikinig sa kanila. Kasama tayo sa pakikinig, pagtugon sa kanilang problema, at the end of the day, yung paghanap ng solusyon. Siguro yun yung importante role natin as a media practitioner. GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Gusto mo bang tuloy-tuloy na tumira sa ganitong bahay o gusto mo na ng ibang klaseng bahay? Dito na lang ako. Mas gusto mo ito? Hindi ka naiingit doon sa mga sementado? Hindi na. Kasi walang ulo. Share life's greatest moments with your number one. With only 5G and upgraded network from the leader in Pura ako, Gon. Opo. Pag tag-init, di ba ito masyadong init o sakto lang? Sakto lang. Yung lumindol, hindi siya apektado. Yung apektado, yung sabi ko na nire-renovate ko na rin sa taas kasi medyo may bisa. Pag malakas ang bagyo, okay lang. Opo. Hindi lang. Saan tulugan ninyo? Dito sa taas. Sa malapit. Okay, ito yung kusina. Meron ba kayong naalala ng malakas ang bagyo na kailangan talagang ayusin o talagang matakam siya? Yung bagyong talagang malakas na pumupunta dito. Basta nakatali siya, wala kang malala.
nagsali. Wala baka lilipad din. Ang bubong. So tinatali nyo. Ay yung dingding, yung mga bato, okay lang. Nakatayo siya. GIC lang, di ba? Ito lang, pero pinaka-balcony na ito, pero ginawa ko na lang ng GIC. Okay. Pero may cover pa rin. Yung kusina at saka yung malaki. Ito, cover pa rin yan. Tsaka dito sa sala, cover pa rin. So, balang araw ba, gagawin mo rin GIC ito at saka yun? O tuloy-tuloy lang na cover? At kaya pa. Cover. Ano mas gusto mo? Cover o ganito? Yung cover. Bakit? Kasi una-una, mahal na yung bilhin. Mas mura ang cover. Saka may pinapatutubuan na cover. May anak, may May walang buto yan. Kung saan na lang tutubo yan, alagaan mo na lang. mura ang cover. Opo. Pagdagat ng preemptive evacuation sa 5 island barangay sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ayon sa Hinatuan MDR, sa Cebu City, itinaas na ang blue alert status. Ibig sabihin, nakahanda na ang lahat ng heavy equipments sakaling kailanganin sa rescue operations. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, James Paulo Yap, nakatutok, 24 oras. Humingi ng paumanhin ang organizer ng Motorcycle Challenge na itinasabi ng isa at itinasugat ng 12. Paliwanag nila, may mga ginawa na silang pagbabago sa karera matapos sa mga naunang disgrasya. Nakatutok si Maris Umali. Halos sunod-sunod ang mga aksidente sa ginawang Boss Ironman Motorcycle Challenge nitong weekend sa Mindanao na ikinasagupa ng isang rider. Kaya ang presidente ng nag-organisa ng event na BMW Owner Society of Safe Riders Incorporated o BOSS, humihingi ng paumanhin sa mga nadamay at naperwisyo. To those affected by our event, yung mga nasaktan, nagkasigasan, Baguio Cedro. nabalian, or na-fracture ang bone, especially yung public, nanghingi po kami ng paumanhin sa inyo. Wala pong may gusto nito. Ang nangyaring mga aksidente, kinundina ng lokal na pamahalaan. We will provide all CCTV recordings of all those who pass through Kidapawan City. And I hope our LTO and HPG will initiate the necessary cases, investigation against them without fear or favor. Pati sa kamera, What was promoted as a test of endurance has, in reality, turned public roads into corridors of danger where speed took precedence over safety. And unsuspecting motorists, pedestrians, and ordinary citizens paid the cost. giit ng organizer na si Henry Tolentino, pinagtanuhan nila ng gusto ang event. Halos 2 taon na raw nilang itinigil ng pagdaraos ng event, matapos may 2 nasawi noong 2004. Halos lahat ng aming polisiya at procedure, nireformat po namin yan. Ano? Nireformat namin yan towards for our event to be safe. Inalis na po namin talaga yung ng connotation ng endurance. In fact, hindi na nga po ito endurance eh. It's a tourism ride challenge. Kung dati raw ay dire-diretso
24 oras ang ride. Ginawa na raw nilang 2 araw ngayon para makapagpahinga ang mga riders at may pinatupad din na speed limit. Meron din talagang pagkukulang. At of course, hindi rin namin dinideny na meron talaga kaming mga riders na wala akong masabing hindi mga kasaway despite repeatedly Searching 3 sa ilalim ng dagat malapit sa Balus Island sa Basilan. 2 pang bangkay ang kanilang natagpuan at pinalutan. Nakatutok si Mark sa nasa. Hmm. Hmm. Natuntunan ng Technical Diving Group ng Philippine Coast Guard ang lumubog na MV Tricia Kirsten. Lumubog ang Roro vessel 1.8 nautical miles mula sa Balok-Balok Island sa Basilan. Napasok ng mga diver ang loob ng barko at 2 bangkay ang kanilang napaluta. Nagkaming maripoder pang iba. Nauna nang sinabi ng Coast Guard ang paggamit nila ng side scan sonar equipment para matuntun ang lumubog na Roro vessel. Hindi na natin ito kung mayroong mga nag-upload sa loob ng barko at i-retrieve natin. Ang pinaka-core din doon is akit-akit natin barko, so that will be part ng magiging result ng investigation natin, yung gumugulong tayo. Ilang pamilya na raw ng biktima ang nagtungo sa PNP scene of the crime operatives para magbigay ng kanilang DNA samples na pwedeng magamit sa pag-match ng mga na-recover ng katawan ng biktima. Ipinaputos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa SOCO na tutukan ng maraming tao at equipment ang DNA analysis dahil maraming samples na sabay-sabay dapat maproseso. Aminado ang PNP na malaking hamon sa DNA testing ang mga bangkay na matagal nababad sa tubig dagat. Pero may mga eksperto silang kaya itong gawin. Sa ngayon, nananatili pa rin sa 316 ang nakasurvive sa aksidente ito. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng Allison Shipping Lines na may-ari ng lumubog na Roro. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sumuko na sa pulisya ang 2 sa mga suspect sa pagpatay sa pulis na natagpuan sa isang septic tank sa Bulacan. Ayon po yan sa hepe ng Malolos Police Station. Wala nang ibang ibinigay na detalye ang pulisya pero sinabing inaasikaso na nila ang kaso. Bago yan, 4 na ang naunang naaresto sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Renato Pasaway. Lumalabas sa investigasyon na may kinalaman sa trabaho ang pagpatay kay Kasaway. Kahapon, nag-anunsyo ang DILG ng 1 milyong pisong pabuya sa mga makapagtuturo sa iba pang suspect kabilang ang gana. Isang araw, nagmamaneho sa Cubao. Tip-tip-tip. O, diba? Damay lang. Kaya nga ng LSS, right from the 90s to the present, tila walang kupas ang prepared head na Ale na dance trend na rin ngayon.